Bayan ko, binilag ka, nasadlak sa dusan. Ibon ng may layang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan patayang sakdal nila, ang dinaglasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita, aking andika, makita kang sakdal daya. Bayan patayang sakdal nila, ang di maglasan makaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita, aking andika, makita kang sakdal daya. Salamat po sa iyong naginang himala. Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw ang may likha, nitong langit at ng lupa. Ikaw ang siyang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita
natin makita sa may buhay tulang buhay. Ikaw ang Diyos namin sa simula at katapusan. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan. At pasalamat kami ngayong panahon ito. Ang Espiritu Santo na ang nagsasamba sa katawan ng tao. Kaya po sa ustisya, binigay mo sa amin na magamit ang katawan namin na templo ng iyong banal na Espiritu na siya mangunguna sa buhay namin. O Diyos ang makapangyarihan at panawin. Diyos sa simula at katapusan na siyang nag-alin sa amin ngayon ng iyong banal na Espiritu sa ustisya na siyang mag-liberate sa amin sa kahirapan. Bandage of poverty, bandage of sin, sa kasalanan. Paliberate kami sa mga injustices na nangyari dito sa daigdig na. Injustices sa mga relihiyon, injustices sa mga gobyerno, injustice sa mga krimo. Lahat po, ilang kalikasan ako. Ibralo po, ilang kalikasan ako. Ang batas na hindi nakasulat na siya pang gobyerno ng Panginoon Diyos sa unang panahon dito sa bansa. Kaya po Ama namin, Diyos sa simula at katapusan, sinasamba ka namin, pinapasalamatan namin kayo bilang isang Kristiyanos sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay totoong Diyos sa totoong tao, sa tribo, sa mga babayan, sa mga na siyang Diyos din sa tribo. Sa mga Islamic countries na through Propeta Muhammad na mabigyan din ng ustisya lahat ng Islamic countries, lalo na sa Ramadan ngayon, Ramadan month, na makilala nila ang sarili nila at makilala ng totoong Allah, totoong Diyos sa simula at katapusan, na siyang naghanda ng ancestral domain dito sa Pilipinas na tirahan ng pinili ni Allah, tirahan ng pinili ng Diyos, tirahan ng mga pinili ng Buddha. Kaya lahat ang paniwala natin sa Diyos natin, unang pangalan na bigyan tayo ng ustisya. Dahil ang Buddhist din, magkaroon ng ustisya. Lahat din ng Islamic mabigyan din ng ustisya. Lahat itong Christian countries, lalo na po Pilipinas, the only Christian sa buong bansa sa Christian countries. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pang magagawa niyo. At iwan ko ang banal na Espiritu na magbigay sa inyo ng satisfaction o contentment sa buhay niyo. Maging masaya kayo at magtagumpay kayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipati ko sa isipan niyo, sa damdamin ninyo, na siyang mangunguna sa buhay niyo at maging totoong tao kayo at maging Diyos kayo, na mismo ang Diyos magsimba sa katawan niyo dahil banal ng katawan niyo. Through divine intervention for justice, na may justisya na kami sa buhay. Purihin ka at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng mga pangako mo sa amin, lalo na sa Mindanao na lupang pangako na mga dato noong unang panahon, decision maker, peacemaker. Ang mga dato noong panahon, ang salita nila ay salita ng magpubaya man naman. Sila ang nakakautos ng hangin, tubig, lupa, apoy, at tubig. The four elements dito na kinakabuhay ng ating tao. Kaya, purihin ka at pasalamatan sa batas sa Republic Act 371, Ipraloob 1997, na supersede ang judiciary, legislative, executive ng bansa natin, na supersede, na repeal at nagkaroon ng Supreme Court in Bank Decision. Ang 2013 din, nagkaroon tayo ng jurisprudence Supreme Court through April. Kaya lahat ng kaso ngayon sa Supreme Court o sa anumang korte, nag-dismiss in 72 hours through April. Kaya nagkaroon tayo ng jurisprudence sa
sa April, jurisprudence sa Supreme Court. Nasa Israel. Kaya sa gobyerno, sa tao, sa gobyerno sa Diyos, mag-isa na po tayo for justice. At nagkaroon tayo ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Dahil lahat ng bansa ay nasasakupan ng April. Dahil ang April ang nakilala ng batas ng inang kalikasan ng hangin, tubig, lupa at apoy. Kaya anumang bansa, anumang tribo na gifted by God, napakautos siya ng hangin, tubig, lupa at apoy. Na siyang maghuhukom natin ngayon ng 4 elements sa 4 corners sa buong daigdig. Justice shall prevail in our country and to the rest of the world. Kaya mga kapatid, umagang-umaga, nagbabangkiti tayo, nagpapasalamat po tayo. Nagpapasalamat tayo sa buong may kapal ng hangin, tubig, lupa, apoy na tutulong sa atin dahil naniningila po ang hangin, tubig, lupa at apoy. Itong 4 na elemento ngayon ang dapat tutulong sa atin kung naintindihan natin ang ating kultura. Ang kultura natin ay panggobyerno ng ating buong may kapal sa unang panahon, sa lahat ng tribo, sa lahat po ng bansa. Customary law is a traditional government of our ancestors, a government of God, practiced by the tribe since time immemorial. At may batas na po. Hindi po pwede hindi gobyernohan natin itong batas ng Panginoong Diyos. Lalo na sa Mindanao, sa lupang pangako. Dahil papasukin naman tayo ng ibang bansa, ibang pananako. Kaya nagkagulo ang bansa natin sa ibang bansa na mananako. Gusto nila agawin ang bansa natin. Ang kalaban nila, mga kapatid nating Pilipino, ang Panginoong Diyos na. Dahil tinawag ito na lupang pangako. Dahil nandito ang buong may kapal. Nandito ang Diyos natin sa simula at katapusan. Simula dito sa planeta nito, 15 ka planeta pataas. 7 ka planeta pataas, 7 rin ka planeta pababa. Ika-15 ito na planeta, the kingdom of God, the divine government of God, practiced by the tribes since time immemorial. Kaya federalism is practiced by the tribes since time immemorial. Sa panggobyerno na iniwan ng Panginoong Diyos sa tribo. Dahil ang panggobyerno noon, itong customary a government of God practiced by the tribe since time immemorial. Pamilya-pamilya noong unang panahon, tribo sa tribo noon. Kaya ngayon, pamilya sa pamilya din, ibinalik tayo sa pandemic na sa bahay lang tayo magdadasal. Kasi ang bahay natin, yan ang unang gobyerno ng Panginoong Diyos. The first government of God is the family. The first government of God is the tribe. Because all of us are gifted by God. It depends on your tribe. Kasi bawat tribo po, bawat bansa po ay sariling panggobyerno yan. Kaya dito sa bansa natin, more than 100 tribes practicing customary law. Ganoon din sa ibang bansa. Kaya may recognition tayo sa United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Na ibang bansa din, may customary law din sila. May panggobyerno rin sila na binigay ng Panginoong Diyos sa bawat bansa. But they have to govern themselves sa kanilang traditional or customary law din nila. Kaya darating ang panahon na buong daigdig magkakaisa sa April. Recognize nito ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People.
sa bansa natin as per Republic Act 371, Ipraloob 1997, a government of God within the government of the Republic of the Philippines. Existing na itong gobyerno nito since time immemorial. Ngayon kinikilala ng Republic Act 371, Ipraloob 1997, a divine government of God, practiced by the tribe since time immemorial. Bakit po? Sabi ni President Marcos noon, 1980, 1971, sa Malacanang ako, sabi niya 1980, uwi ka sa Mindanao. Dalhin mo itong matanda nito, pagka nadala mo dito sa Malacanang, hindi na ako maalis pagka-presidente. Sabi ko, Diyos ba, sir, yung matanda namin? He is not God, but he is gifted by God. Lahat ng sinabi niya sa buhay ko, naging totoo. Baka bababa ko ng Malacanang na walang totoo, bumaba siya ng Malacanang na walang dadala. Pero kung halimbawa wala na ako, sikapin mo ang pag-aralan ng batas ng tribo. Ano sir yung batas ng tribo, sir? Yun ang batas ng Diyos na iniwan sa mga apo niyo, mga ninuno niyo, kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Si President Marcos na nagsabi niya. Sikapin mo ang pag-aralan ng batas ng tribo, oras maintindihan mo ang batas ng tribo, sikapin mong maintindihan ng gobyerno, at oras maintindihan ng gobyerno ang batas ng tribo, uunlad na ang Mindanao, uunlad na ang bansa natin, at makilala na tayo sa buong daigdig. Yan ngayon, 1980 yan sinabi niya sa akin. 1990, diniklara ako pagka-tribal governor sa Manubo, sa tribo, sa Mindanao, na mga babaylan, mga dato na hindi basta-basta mga dato. Hindi mga dato ng mga lasinggo hanggang uniforme lang. Hindi dato ng politika, hindi dato ng NCIP, hindi dato ng reliyon, kundi mga dato ng mga decision maker. Nung nandeklara ako pagka-tribal governor, noong 1990, dineklara ko na matanda namin. 97 ang Ipraloob, 2002 nadeklara ko pagka-tribal governor sa Mindanao, which is Durisa at saka taga-Ateneo at with may mga abogado din nandiyan. Kailangan magdeklara sa panahon ni GMA yan, ni President Gloria Arroyo, na sabi ni Presidente Arroyo hindi pwede na hindi gobernohan ang Ipral. Para isang tao lang kausap natin. Hindi ngayon, di natin maintindihan kung sinong dato kausapin natin sa Ipral. Pero kung may madeklara na maging gobernur, ang magdeklara mismo ang mga dato, ang mga babaylan. Yun talaga ang mga decision maker. Nandyan ang mga dato namin, ang mga decision maker. Actually, hindi ako dapat. Nagpunta lang ako doon dahil naimbitahan na ako para mag-assist sa mga bisita. Pero nung pilian na, kahit mga matanda pa sa akin ng mga dato, sabi nila hindi sila pwede. Pero nang dito si Giawan na taga Bukidnon, ito ang, kasi bawal magsalita ng mga pangalan ng mga apo. Bawal magsalita ng kultura na hindi ka authorized, hindi ka titulado na dato. Pero nang dito si Giawan na taga Bukidnon, pagsalitain natin siya. Namatasan ako sa mga apo, sa mga dato, at nagsalita ako na kailangan ang dato kung mag-govern sa IPRA, kailangan alam niya kung bakit tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Sino nangako at ano ang pangako? Kaya ang nangako sa Mindanao ang Panginoong Diyos o magbabaya man naman. Nakanaon, hindi nakanaon ang pangalan mo, manubo na.
na ikaw ngayon manubo, mahirap ka, pero pagka dumating ang hustisya sa daigdig nito, kung mahirap ka ngayon, ikaw na ang pinakamayaman sa buong daigdig at mayroong dagdag, buhay na walang hanggan, na ang tao wala ng kamatayan. Yan po ang pangako sa Mindanao, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi buong daigdig po. Dahil pagdating ng hustisya, ang buhay pala ng tao, ginto sa kaharian ng Panginoong Diyos. Hindi yung ginto na pinag-agawan ngayon ng iba-ibang bansa. Hindi yung kayamanan. Ang totoong kayamanan ng Panginoong Diyos o ni Allah, ang buhay ng tao. Kaya huwag niyong isakripisyo ang katawan ng tao. Huwag kayong pumatay. Kaya lahat ngayon, pagdating ng hustisya, hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos. Hindi tinitingnan ni Allah o ni Buddha, Apo Buddha. Hindi tinatanan ang kasalanan natin. Kundi nagpasalamat ang Panginoong Diyos ngayon na buhay tayo. Dahil ang katawan natin, temple of the Holy Spirit. Temple of God. Noon nagsisimba tayo sa Diyos. Baliktad ngayon, ang Espiritu Santo magsisimba sa katawan natin. Dahil sabi ng pastor na matay for 3 hours, nasa morgue na siya. Dinala siya ng Panginoong Diyos na sumisigaw ang mga taong namatay. Pagka ang tao namatay, bayad sa kasalanan niyan, kahit anong ranggo pa mo, kahit presidente ka pa, tibayan ka pa, kahit master ka pa. Kahit anong ranggo mo, pagka namatay ka, nakabartolina ka, nangailangan ni hustisya. Mga apo natin, ninuno natin na mabait daw. Anong mabait? Sumisigaw ng hustisya ngayon. Lahat na nangamatay. Ang Bartolina sa espiritu, mamatay ka. Kaya lahat ng dumanang kamatayan, nakabartolina ngayon. Na kayo mga membro sa mga simbahan o relihiyon o asosasyon, ipagdasal niyo na magtagumpay kayo kasi ang mga apo natin nagdadasal, magtagumpay tayo ngayon for justice. Mabigyan natin ng hustisya sa sarili natin na tayong tao. Mabigyan natin ng hustisya ang ating mga ninuno, mga apo. Kaya yung sumpa, tunglo, dugo sa dugo yan, dahan-dahan mamatay, buong pamilya. Dahil sa sumpa. Pero kung maligtas ka ngayon, ligtas din buong pamilya mo. Maniwala o hindi, ligtas buong pamilya mo at pati nangamatay ng mga ninuno, mga apo mo. Isipin niyo muna ang kaligtasan sa sarili niyo. Pagka may hustisya kayo, may kapayapaan kayo, may kasaganahan kayo, at mayroong dagdag, buhay na walang hanggan. Yan ang pangako sa Mindanao. Yan ang pangako sa buong Pilipinas. Yun ang pangako sa buong daigdig. Napakaswerte tayo ngayon, sabi ng mga apo namin na buhay tayo ngayon. Hindi tayo namatay sa COVID-19. Hindi tayo namatay sa klase-klaseng sakit. Hindi tayo nakakulong. Swerte tayo na malaya tayo ngayon na dumating ang hustisya. Ngayon dumating ang hustisya, mga kapatid nating Pilipino, buong daigdig. Bigyan natin ng hustisya, unay nakakulong, may kasalanan o wala. At bigyan natin ng bahay na maganda. Libre tubig, libre kuryente, libre school, libre hospital. Bakit? Ngayon, binibinta na ang tubig. Binibinta na ang lupa. Ancestral land, di pwede binta. Nagbinta ng ancestral domain. May criminal liability. Walang piyansa po yan, mga kapatid. Kahit titulado pa yan. Dahil ang gobyerno, walang lupa. Ang may-ari ng lupa, ang Panginoong Diyos. At pinagkatiwala sa tribo. As per Republic Act 8371 April 1997 na superseded judiciary, legislative, executive. So the government is purely administrative. Kaya nag-issue tayo ngayon ng diplomatic immunity sovereignty through Republic Act 8371 April 1997. No visa to any countries. Lahat ng gumagamit ng lupa, walang visa. Lahat ng gumagamit ng tubig, walang visa. Lahat ng gumagamit ng hangin, walang visa yan. Lahat ng gumagamit ng apoy, hindi pwede mag-visa yan sa ibang country. Especially Islamic countries. Dahil ang Islam, hindi nagbabago ng kultura yan. Simula noon hanggang ngayon. Yung practice nila sa Islamic countries,
Hanggang ngayon, ang paniniwala nila kay Propeta Muhammad. Ganon din sa atin, ang paniniwala natin kay Lord Jesus, na totoong Diyos at totoong tao. At anong sabi niya? Kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Oh, bakit kunting problema niyo ngayon? Nataranta na kayo. Ibig sabihin, wala ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Ngayon may hustisya na, lalong matuwa tayo. Kasi ang tao na walang hustisya, spiritual arrest yan, wala nang matinong isip yan. O ano-anong iniisip yan. Pero kung ang banal na Espiritu Santo nandiyan ang hustisya sa iyo, masarap ang tulog mo. Kahit ano pang problema na yan, ma-resolve yan through the Holy Spirit. Banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya ngayon pinakamaganda ito. Dahil ang Espiritu Santo na, ang Panginoong Diyos na magsimba sa katawan ng tao. Dahil ang katawan ng tao, temple of God, temple of the Holy Spirit. Hindi yung mga templo nyo, mga building nyo. Sabi ni Lord Jesus, gigibain ko itong templo nito, 3 araw itatayo ko. Hindi pa rin building na yan. Hindi mga simbahan nyo naglalakihan. Pero ang mga parishioner ninyo, ang mga membro nyo, namumutla na sa gutom, namumutla na sa injustices ginagawa ninyo. Katawan pala niya ang gigibain, 3 araw, tatayo niya. 72 hours. Kaya lahat ng kaso ngayon sa Supreme Court, sa anumang korte sa bansa natin, nadi-dismiss ko in 72 hours through IPRA Law o Republic Act 8371. Na-supersede, na-repealed ang ating judiciary, legislative, executive, ang gobyerno natin, administrative na. Kaya ang IPRA Law is a divine government for justice. Wala kang justisya, wala kang divine government. Give justice yourself. Sikapin mong magkaroon ka ng justisya, sarili mo muna. Pagka nagkaroon ka ng justisya, makalimutan mo lahat ng utang mo. Makalimutan mo na mga problema mo. Makalimutan mo ang mga sakit mo. Makalimutan mo lahat ng kasalanan mo dahil tinitingnan ng Panginoong Diyos ang kasalanan ng tao. Kundi tinitingnan ng Panginoong Diyos na buhay tayo. Dahil ang katawan ng tao, temple of God, temple of the Holy Spirit. Hindi yung naglalakihan na simbahan ninyo. Maawa naman kayo sa mga membro nyo na kayo lang ang yumayaman. At saka yung mga reliyon dyan na tag-ibang bansa, dinadalang kayamanan sa ibang bansa. Dapat ang kayamanan natin dito lang sa bansa natin iikot. Nang sa lungang pakinabangan at magbayad kayo ng buwis sa gobyerno. Part of injustices yan sa gobyerno. Injustices to government is injustices to God. Sa tao nga, wala tayong nagagawa. Ano pa kaya sa Diyos na hindi mo nakikita? Pero ngayon, hindi mo na malusutan ang Panginoong Diyos. Hindi mo na malusutan si Allah. Kahit magtago ka sa ilalim ng bato, patay ka pa rin. Huwag kayo maniwala ng armas sa Amerika o anumang invention ng mga scientist. Dahil ang pinakamagaling na inventor sa Amerika, sa Russia, o sa China, Manubo, taga Bukidnon, si Apo Tulalangon, ang pinakamagaling na inventor sa buong daigdig. Hindi basta-basta si Apo Tulalangon. May pangalan siya sa China, may pangalan siya sa Russia, may pangalan siya sa Amerika. Alam na niyo mga scientist kung sino yung si Apo Tulalangon. Kaya huwag kayong mamalaki na Russia, huwag kayong mamalaki na China, huwag kayong mamalaki na Amerika. Dahil ang inventor nyo, Manubo, taga Bukidnon, si Apo Tulalangon. Ipatres niyo sa mga babaylan nyo, mga propeta nyo, mga scientist niyo. Kaya huwag tayo matakot sa Russia, huwag tayo matakot sa China, huwag tayo matakot sa Amerika. Dahil ang inventor ng armas nila, pinaka-powerful, taga Mindanao, Manubo, si Apo Tulalangon. Kahit magtanong kayo sa mga propeta, sa mga babaylan,
Kaya natakot tayo sa Russia, sa China, sa Amerika. Kapatid natin yan eh. Kahit anong sama ng kapatid mo yan. Natakot tayo sa ibang planeta. Na mga hindi basta-basta tagay mong planeta. Mga anak lang ng bansa natin yan. Ibang bansa, anak lang ng inang bayan natin. Kaya hindi tatay bayan ito, inang bayan. Tingnan mo ngayon ang mahal na ina. Tinaas ng mahal na ina ang hustisya. Ibinaba ng espada. Ayaw na ng mahal na inang bayan natin ng patayan. Hustisya na. Give justice yourself. Give justice your country. Mangunguna tayo sa kapayapaan. Pagka nanguna tayo sa kapayapaan, mangunguna tayo sa kasaganahan. Kaya sabi niya, kanaon, hindi na kanaon ang pangalan mo, manubo na. Ngayon mahirap ka, pero pagka dumating ang hustisya sa daigdig nito, babaliktad ang daigdig, ikaw nang pinakamayaman sa buong daigdig. Kayong tribo, kayong manubo. At mayroong pakapin o dagdag, buhay na walang hanggang, ng kamatayan walang karapatan sa atin. Kaya yung vision ko, alauna, 2:00 ng umaga, sabi ng mga apo, bigyawan, ang kamatayan pwede mapigilan, ang sakit pwede mapigilan, ang kalamidad pwede mapigilan, pero ang grasya hindi na pwedeng mapigilan. Isipin mo yan. Hindi na basta-basta yung nagsalita sa akin. Dahil sabi ng Santo Papa sa Roma, this country is a blessed country and richest country in the world. Oh. Kaya ang kayamanan natin, kayamanan ng Panginoong Diyos na ipagkatiwala sa atin kung magkaroon tayo ng hustisya, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya kung magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kasaganahan, mayroong dagdag. Buhay na walang hanggang na ang tao hindi na mamatay. Maraming tao ngayon, bilyonaryo, milyonaryo, magbayad para huwag mamatay. Pero wala. Patay ka pa rin kahit anong dami ng pera mo. Kahit anong ranggo mo pa sa daigdig nito. Kahit divine master ka pa rin, patay ka pa rin. Kahit magpa-Diyos-Diyos ka, patay ka pa rin. Because God is normal. Ang tubig normal. Ang hangin normal. Ang lupa normal. Ang apoy normal. Naging abnormal lang itong 4 na elemento pagka pinakailaman ng tao. Naging abnormal ang hangin, tubig, apoy, lupa. Naging abnormal yan pagka pinakailaman ng tao. Para bang si Barabas saka ang Panginoong Hesus. Sabi ni Pilato, sinong gusto niyo palayain? Si Hesus o si Barabas? Yung nagpuri kay Panginoong Hesus, yun din nagsabi, si Barabas ang palayain, si Hesus ang pako sa krus. Tingnan mo. Kaya ang ugali natin ngayon, ugali ni Barabas, puro injustices, kamatay dito, kamatay doon, mga tulisan, mga magnanakaw. Kaya yung korupsyon, hindi talaga mawala yan. Dahil mga ugali tayo ni Barabas. Hindi natin pinili si Panginoong Hesus na totoong Diyos at totoong tao. Pinili natin si Barabas at taon-taon nagselebrat tayo ng banal na linggo o Holy Week. Dapat sa Holy Week, dapat masaya tayo. Dahil kinuha ni Lord Jesus ang ating kasalanan, mga sakit, problema natin, ipinako na sa krus. Pero gusto pa rin natin magpapako sa krus. Paano? Kapamilya tayo ni Barabas. Kapamilya tayo ng tulisan. Kapamilya tayo ng mananakaw. Kapamilya tayo ng mamamatay tao. Hindi tayo sa Diyos. Totoo na tao, totoong Diyos. Tingnan mo. Kaya kahit anong paliwanag natin, dahil mga injustices ginagawa natin, sabi nga, bakit konti lang sa
nag-like sa Facebook mo. Natural, kunti lang ang pinili ng Diyos. Pagkapamilya ka ni Barabas, hindi ka talaga mag-like sa justice na sinasabi ko. Dahil papunta ka na sa kulungan, papunta ka na sa hospital, papunta ka na sa cemetery, bakit pipigilan kitang mamatay? Kapamilya ka ni Barabas, pipigilan kita. Spokesperson lang ako sa IPRA. Spokesperson lang ako sa justisya. Makinig kayo hindi, wala sa akin yan. Importante, hindi ako sisihin ng Panginoong Diyos. Na pinapaliwanag ko na ang katawan ng tao, templo ng Panginoong Diyos, templo ng banal na Espiritu Santo. Paano maging templo ang katawan mo? Kapamilya ka ni Barabas, tulisan, magnanakaw, makasalanan. Puro injustices ang gagawin mo. Pagka masama, madali pag-usapan, pero kung mabuti, hustisya, takot. Ayaw makinig. Kasi mga injustices na nangyari sa buhay ninyo. Kaya ayaw niyo makinig. Uy, salamat naman na hindi natin kasama yung mga Barabas na ugali. Walang puwang sa langit ang mga Barabas na ugali. Kayo ang nagmensahe kay Lord Jesus. Kayo rin nagpapako. Yung nagpupuri ng palaspas na kay Panginoong Jesus, yun din ang sumisigaw, ipako si Jesus, ipako si Jesus. Si Barabas ang taon-taon, pagsasakripisyo kayo, nagpapagpuasa kayo, na ang mensahe sa hustisya ngayon, na ang ginto sa karya ng Diyos, ang buhay natin, alagaan natin, pakainin natin maayos, na huwag tayo magkasakit, dahil ginto sa karya ng Diyos, ang buhay natin, dahil ang katawan ng tao, maging templo ng Panginoong Diyos. Noon, nagsisimba ang tao sa Diyos, baliktad ngayon, ang Espiritu Santo, ang Diyos mismo, magsamba sa katawan natin. Kaya nalabas sa bibig natin, banal. Yan ang sa tribe. Ang salita ng dato, final and executory. Ngayon pa na may ipralo na kumilala sa atong custom and tradition natin. Kaya sabi nila, bakit may gobernador ang tribo? Gobernohan natin mga kapatid ang ipralo. At nagkaroon tayo ng Jurisprudence Supreme Court sa kaso ni Gobernador Cagas. Grabe ang kantyaw sa akin sa television, sa radyo, na si Gobernador Douglas Cagas nakulong for almost 3 years, na mamatay na daw sa kulungan yan. Pero dahil sa ipralo that will give justice to humanity, nakalabas siya. Sinulatan ko, kinausap ko muna sa kulungan sa BGNP, na ang abogado mo at Gob, hindi makapalabas sa kulungan, kundi ang ipralo. Sabi niya, abogado ako. Pero wala akong nakitang na tribo nag-assert ng rights na yan. Sabi ko, ako ang gobernador ngayon sa tribo. Ay, salamat naman. Sigurado ako makalabas. Abogado ako. Wala lang akong makita ng mga mandatory sa local government, sa Kapitolyo, sa municipal at sa barangay. Wala akong nakitang nitibo nag-assert niyan. Pero ikaw palang gobernador sa IPRA. Alam kong makalabas ako sa kulungan. Abogado ako. Top 10 din ako sa bar exam. Kaya alam kong makalabas ako kung may mag-assert ng rights niya. Sinulatan kong Supreme Court. In 72 hours, dismissal lahat ng kaso ni Governor Douglas Cagas for non-jurisdiction. Dahil lahat ng kaso sa ancestral land, Davao del Sur is ancestral land, dapat dadaan sa tribal judiciary system as per ipralo. Hindi na dismiss 72 hours dahil 3 judge nag-inhibit. Sabi ng Supreme Court, sumulat ka sa amin ng judge. At sumulat ako sa Supreme Court. Binigay ang judge si Lagindamon ng Midsayap, North Cotabato. Hearing Monday to Friday, marathon hearing. August 3, 2016, labas si Gobernador Cagas sa kulungan sa BGNP. Maraming sumigaw na hindi totoo yan, gobernador na yan. Wala mang gobernador ang tribo. O, hindi recognize yan ng NCIP. Bogus yan. O bakit nakalabas si Gobernador Cagas? Nagkaroon tayo ng jurisprudence sa ipralo dahil kay Gobernador Cagas.
Sabi na hindi ako kumita ni 5 sentimos. Ang pagserbisyo sa tao, serbisyo sa bayan, hindi kailan kumita ka dahil magbayad sa iyo ang Panginoong Diyos. Wala man akong trabaho, pero bakit kumakain ako? Dahil sa Panginoong Diyos. Lalo na ngayon justice. Hindi biro magmensahe ng hustisya. Kahit Chief Justice, kahit International Court of Justice, has nothing to do when it comes to customary law. Kaya walang corporate law na justice na pwede magmensahe nito. Dahil ang customary law justice, batas ng inang kalikasan. You must be gifted by God bago ka makapagmensahe ng hustisya. Hindi na ito gobyerno, hindi na ito relihiyon. Give justice your religion. Give justice to Muhammad. Give justice to Jesus Christ. Napako siya dahil sa injustices. 7,000 wounds. 7,000 na sugat sa katawan niya. 7,000 island ang Pilipinas. Ibig sabihin niya, ang inang bayan natin, si Lord Jesus yan, na pinarusahan natin, nagkaroon ng katakot-takot na injustices sa bansa natin. Mahiya naman kayo sa mga relihiyon nyo. Kayo ang nabubusog, gumaganda ang building nyo. Pero ang mga membro nyo nagugutom. Kawawa ang mga templo ng Panginoong Diyos. Lahat tayong Pilipino, lahat ng tao, bata man o matanda, we are the temple of God. We are the blessed country and richest country in the world. Bakit ngayon nagpalimos tayo, pulubi tayo? Because of injustices. Kaya araw-araw ito, umaga-umaga, kukonsensyahin ko kayo sa hustisya. At pinatunayan ko sa inyo na magkaroon kayo ng certificate, diplomatic certificate, immunity, sovereignty through Republic Act 831 April 1997 para properly represented nyo ang sarili nyo sa bansa natin, sa Republic of the Philippines, sa Republic Act 831 o April 1997. Kilala mo sarili mo, kilala mo ang Diyos mo. Elevated ka from injustices. At kung gagasto man kayo dyan, kahit bayaran pa nyo ako ng 1,000 o million, hindi nyo mabayaran ang hustisya nyo. Kaya sabi nga, kikita ba daw ako dito? Ay, ang kita ko dito, yung maligtas ang bayan natin, maligtas natin ang sarili natin. Isang tao maligtas mo sa panahon ito, milyon na anghel sa kalangitan magpipista, magpasalamat. Kaya araw-araw tayo nagbabangkiti. Dahil sa mga tao na mga injustices, kalbaryo talaga itong buhay ngayon. Pero sa mga tao na may hustisya, ito na ang nagbabangkiti tayo araw-araw. Kaya walang makain ng mga tao ngayon. Hirap ang tao ngayon because of injustices. Kaya give justice yourself para magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kasaganahan, at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi nga doon sa mga apo sa akin more than 1 month ago, ang kamatayan pwede pigilan, ang kalamidad pwede mapigilan, ang sakit pwede mapigilan, pero ang grasya sa Diyos hindi na mapigilan dahil ang bansa natin is a blessed country. Ang bansa natin pinakamayaman sa buong daigdig. Isipin mo yan. Kaya hindi pa binibigay sa atin ang kayamanan dahil mga sakim tayo. Puro personal interest tayo. Yung kayamanan sa ibang bansa, huwag kayong mag-alala. Dadalahin ng Panginoong Diyos dito sa bansa natin. Tutunawin muna yung mga bulawan, mga ginto doon na binarita. Pati mga alahas, mga jewelers, tutunawin niya ng apoy. At dadalhin niya ng hangin dito. Pag dinala ng hangin dito sa Pilipinas, ilulubog yan sa tubig. Babalik yan na binaritan o alahas yan. At ililibing din sa lupa. Ang sino man mag-treasure niyan, mamamatay. Dahil ang ginto, ang buhay natin. Ang ginto, dugo nating Pilipino. Kaya na-destabilize ang security o economy natin sa bansa natin. Pinakaalaman natin ang mga ginto natin dito sa bansa natin.
dinala ng mga Hapon, mga Espanyol, mga pirata, yung kayamanan dito sa Pilipinas. Ang ginawa niyo, treasure niyo, dinala naman yung sa ibang bansa. Lahat na nakialam dyan sa ginto, mamamatay. Kaya noong 2012, pag-implement ko sa IPRA, isa na pumirma sa implementation sa IPRA si General Fabian Ber. Isa siya na pumirma dyan. Yung dinala ko sa Supreme Court kay Maidas. Sabi niya, nagdala ko dito ng isang barko na ginto sa China. Pero yung mga sarhento ko, colonel, major, opisyal ko, general, nakialam ng ginto sa barko. Hindi pa nakarating ang barko sa China na mga matay sa nagbarilan sila sa loob ng barko. Pero ako dito ni 1 gramo, hindi ako nakialam. Ito ang resibo ko. Pinakita niyang resibo. Deposit slip niya sa China Bank. Sa China. Anong oras, anong araw, anong taon. 1 year siya bago siya na recognize ng China. Balik-balik sa doon. Gusto niya ipahuli siya. Pagpasok niya sa China Bank, lahat ng empleyado labas at mayroong pulis nagbabantay. Pero nung last na talaga, pinalabas lahat nandiyan ang mga pulis kaya padampot siya. O hindi siya damputin. Yan akala nila patay na si General Fabian Ber. Hindi nila alam na buhay pa. 8 pangalan niya. Tingnan mo yan. Pero ang ibang mga Pilipino, ang sama ng tingin nila kay Fabian Ber. Lalo na kay Presidente Marcos. Tingnan mo yan. Sabi niya, yung mga sasama tao dito, patay na. Yan. Yung kasakayman natin, pag-aangkinan siya, ginto na yan. Turo tayo treasure hunting. Yung sigurado na. Pero yung sure, wala pa. Mamatay ka na lang dyan sa treasure hunting. Kung sabihin mo iba, pinagbigyan. Uy, pinagbigyan yan, pero patay din yan. Kaya gusto nyo magbigti o magpakamatay, mag-treasure kayo na mag-treasure. Yung kayamanan sa ibang bansa, kunin nyo. Para yan ang maglilibing sa inyo sa kamatayan. Akala mo kung sino itong mga account nyo na tag-5 dipa, 1 dipa na account, hindi naman bilang na pera. Ang pala, hangin lang palang may-ari. Huwag kayong mahangin. Dahil ang justice nandito na. Give justice yourself. Dili mo tuga, ayaw patuga-tuga. Hindi mo gift yan, huwag kang umitindihin. Kasi kung gift mo, gifted ka dyan, successful ka. Kaya hindi ka successful, you are not gifted to that position or to anything. Maging kontento ka, kapatid. Yung buhay ka lang ngayon, napakalaking bagay. Yung iba namatay na sa pandemic. Yung iba ngayon nasa ospital, wala pang pera. Iba nasa kulungan, wala pang pera. Kung may pera na kamag-anak, kapatid, ipiyansa pa. Ngayon, Diplomatic Immunity Certificate, Certificate of Divine Commissioning for Justice. Nag-alanganin ka pa, mag-certificate ka. At least kilala mo na sarili mo through certificate. Kasi hindi mo kilala ang sarili mo. But certificate, diplomatic certificate will justify yourself for justice. Hindi ka pwede kasuhan. Hindi ka pwedeng, kahit may warrant of arrest ka, hindi ka pwede hulihin. Because of justice. Dahil ang gobyerno natin, judiciary, legislative, executive, na supersede, na repeal. Ang gobyerno natin, administrative na. Ang nanguhuli ngayon, yung hangin, tubig, lupa, apoy. So kung may diplomatic immunity ka, certificate, walang visa yan to any countries, especially Islamic countries. Kahit hindi ka na magsalita, ipakita mo lang yan sa mga ambasador o ibang bansa o sa gobyerno. Nakalagay doon diplomatic exemption to any government mandatory use authority. Tingnan mo yung itas, isang netibo.
may diplomatic exemption siya to any government mandatory authority. Hinuli sila, inimpound ng pulis yung sasakyan nila, naglakad yung Nitibo pa uwi. Kinuha niya ang certificate niya, binigay niya sa chief of police. Nung nakita ng chief of police na diplomatic exemption to any government at saka honorable, sabi pa, mabuti pa itong Nitibo. Hindi mo na walang pinag-aralan. Basta inuhuli niyo, honorable, diplomat pa. Pagka-diplomat ka, exempted ka sa mga government mandatories. Hindi ka pwede hulihin kahit may warrant of arrest ka pa. Lalo na Nitibo. Sila may-ari ng ancestral land, ancestral domain. Walang pinag-aralan kasi ang batas ng tribo hindi nakasulat. Ang batas natin sa corporate law Supreme Court nakasulat. Pwede tayo mag-debate, pwede kitang talunin, pwede mo rin ako talunin. Pagalingan yan. Batas nakasulat. Pero dito sa batas hindi nakasulat. It needs divine intervention para magkaroon ka ng kaligtasan. Pagka magkaroon ka ng hustisya, it needs divine intervention. To serve indigenous people is a gift from God. You must be gifted by God. Kaya ang salita ng dato, salita ng Panginoong Diyos, salita ng manaman ng magbabaya. Final and executory. Noong wala pang Republic of the Philippines, final and executory ng salita ng dato dahil salita ng Panginoong Diyos, salita ng manama magbabaya. Salita ni Allah. Ngayon may Republic of the Philippines, may Republic Act 8371. Kaya kayong taga-NCIP or any government agencies, mag-assist lang kayo, hindi kayo mag-desisyon. Kayo mga inbound desisyon nyo sa lupa, mga problema sa ancestral land, that is intervention of jurisdiction. Sa jurisdiction sa ancestral land, ancestral domain. Kaya ingat kayo, hindi na taong kalaban nyo. Inang kalikasan na. Uubusin ang pamilya nyo sa sumpa. Walang piyansa yan, kaya walang piyansa ang intervention nyo sa jurisdiction sa tribe. Dahil part of heinous crime yan. Walang piyansa. Dahil ang kalaban nyo, hindi na tao. Hindi na gobyerno. Ang kalaban nyo, hangin, tubig, lupa. Ibabaon kayo sa lupa. Lahat ng mga interbino, foreigner o Pilipino. Lahat ang interbino sa jurisdiction sa tribe. Subject for criminal and impeachable to the government. At wala ng pag-asa itong gobyerno nito kung ganito lagi mangyari. Kaya itong eleksyon nito, magdasal kayo. May mananalo, pinili ng Panginoong Diyos. Hindi pinili ni Barabas. Kasi kung pinili ni Barabas, kurap pa rin. Maloko-loko pa rin na politiko ito. Kaya magdasal kayo na pinili ng Panginoong Diyos at ang buto nyo masaya kayo. Siguradong panalo. If you exercise the constitutional rights, mayroon pang isa, indigenous rights. Para magkaroon ng divine intervention ng buto mo, siguradong panalo yan, buto mo. Dahil may justisya. Hindi yung ugali ni Barabas. Puro sama na loob, galit, panggaganti, tanong, reklamo. Yan ang ugali ni Barabas. Pero ang anak ng Diyos, pagka magkaroon ka ng divine intervention, maging templo ng banal na espiritu ang katawan mo, ang buto mo, kapatid, siguradong panalo. Yan talaga. Dahil totoo ang Diyos mo. Totoo ka sarili mo. Believe yourself and believe your God. You don't believe yourself, you don't believe your God. Huwag ka pakitang tao. Hindi mo na madala ang pakitang tao ngayon ng Panginoong Diyos. Justice na tayo ngayon. Kung hindi magdusa ang pamilya mo, magpakatotoo ka. Dahil lahat ng illegal transaction mo, lahat ng injustices mo, mamanahin ng pamilya mo, maubos kayo ng sumpa. Dahil ang lapses of IPRA is criminal and impeachable at walang piyansa yan. Uubusin ang lahi nyo, kayong mga injustices. Uubusin na ngayon ang lahi ni Barabas. Dahil kayo ang nagpapako kay Panginoong Jesus, bigyan nyo ng hustisya ang Panginoong Jesus.
Hindi yung niwala kayo nakabitin siya sa cross. Anakan nyo, ipako ko sa cross. Baka lahat ng tao papatayin din nyo. Give justice your God. Give justice your God. Kung may hustisya na ang Panginoong Diyos mo, magsimba mismo ang Espiritu ng Diyos sa katawan ninyo. Hindi kayo marunong magbigay ng hustisya. Kayo nagpapako, kayo pa magnegosyo ng Panginoong Hesus kay Kristo. Baka ang Kristo niyo sabungan. No, trabaho ni Barabas yung sabungan. Ng mga kriminal, mga injustices ginagawa. Gumanda yung mga simbahan, yung mga building nyo. Pero ang mga membro nyo, patay gutom na. Lalo na itong pandemic na 2 years. Lahat halos ng negosyo. Ang nagsara. Tapos tinataas pa yung gasolina. Nagbibinta kayo ng tubig, nagbibinta kayo ng hangin, nagbibinta kayo ng lupa, nagbibinta kayo ng apoy. Ang singil niyan ng kalikasan, uubusin ang pamilya niyo. Kaya ngayon, ang project sa humanitarian, libre bahay, tubig, kuryente, eskwelahan, hospital, libre. Hindi lang libre ang sementeryo. Dahil ang taong mamatay, bayad sa kasalanan niya. Saan ka makikita ng bahay na natibo? Hindi bababa ng 4 million. Tapos 1 million debit card or pang livelihood ninyo. Dahil at magandang bahay nyo, wala namang kayong trabaho. Hindi pwede. May 1 million kayo pang negosyo ninyo, pang livelihood ninyo. May bahay kayo na house and lot ninyo na hindi bababa ng 4 million. At may debit card kayo na 100,000 pagkain nyo. Hindi pwede bilhin ng mga iba-iba yan, pagkain lang. Para huwag kang magutuman. Dahil ang kalaban natin ngayon, almusal, tanghalian, hapunan. Oras na gutuman ka, magkaroon ng infection ng bituka mo, akit sa ulo yan, masisira ulo mo. Tapos hindi ka na makapagdasal. Yan ang paraan na magkasakit ka hanggang mamatay ka. Kaya may debit card tayo na 100,000. Pagkain lang yan. Pag isang araw na ubos yung 10,000, refill ka agad yan, 100,000 naman yan. Basta huwag mong ibili, pagkain lang yan. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Pero kung wala kayong diplomatic certificate, hindi kayo makaabil ng mga humanitarian project natin. Bakit kung may diplomatic certificate, kilala niyo sarili niyo. Elevated kayo from injustices, poverty, at kasalanan. Dahil hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos ang kasalanan ng tao. Ang importante sa Diyos ngayon, ang buhay natin. Dahil ang katawan natin maging templo na ng banal na Espiritu Santo. Noon ang tao nagsisimba sa Diyos, baliktad ngayon sa Alpha and Omega. Ang Diyos na mismo magsimba sa katawan natin. Hindi dyan sa mga building nyo, ng mga simbahan nyo na lalaki. Tapos ang mga parishioner nyo, ang mga membro nyo napatay na sa gutom, sa injustices. Mahiya naman kay sarili nyo. Hindi pa kayo nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Sige kayo dyan, huwag kayo magbayad sa gobyerno ng buwis. Kahit anong dami ng pera ng gobyerno sa ibang bansa, hindi yan sa gobyerno, sa atin lahat yan. Pero ang Panginoong Diyos, ang hustisya ang magdala dito sa bansa natin, sa kanilang paraan, hindi sa tao na paraan. Ang paraan natin, yung magbayad tayo ng buwis sa gobyerno, na maging stable ang government natin, maging maayos ang gobyerno natin. Subukan natin magbayad ng buwis natin, mga reliyon, anumang organisasyon, anumang negosyo dyan. Magtapat kayo, pagbayad. Aasinso tayo. Sa material government nga natin,
hindi tayo tapat, ano pa kasi spiritual government natin? Itong spiritual government natin, Kingdom of God, judgment na ito. Kaya kung Barabas pa ang ugali niyo, nasa inyo yan. Hindi niyo maintindihan ang sarili niyo. Dahil sa mga injustices ginagawa ninyo, magka-problema kayo, ma-hospital kayo, makulong kayo, sementeryo abutin niyo. Yan ang kalayaan niyo, sementeryo. Napakaganda ng buhay natin ngayon, buhay tayo. Hindi kaya tayo kasama sa COVID-19, namatay. Milyon yan. Buong daigdig. Milyon ang namatay sa COVID-19. At linagyan tayo ng face mask. Hindi tayo linagyan ng face mask na para kung ano, na ma-virus tayo. Linagyan tayo ng face mask ng gobyerno para magsalita tayo ng mabuti. Linagyan tayo ng face shield para diretso, parang kabayo ka, diretso lang. Maliban kung hatakin ka sa kanan, kanan ka, hatakin ka sa kaliwa, kaliwa ka. Pero kung di ka hatakin sa kanan, kaliwa, diretso ka lang. Ganyan. Inalis ang face mask natin kasi nagtiwala ang gobyerno sa atin sa mga government protocol sa health. Inalis ang face shield pero iniwan ang face mask. Bakit po? Para magsalita tayo ng mabuti sa gobyerno, sa kapwa natin. Dahil ang gobyerno, wala kay Duterte. Ang totoong gobyerno sa atin, nasa tao. Kung may magaling tayo na mamayan, may responsible tayo na mamayan, may responsible din na presidente. Irresponsable tayo mamayan, irresponsable din ang presidente natin. Ganon. Kaya itong eleksyon, pipiliin natin, pagdasal natin. I-practice natin ang ating constitutional rights to vote, indigenous rights to vote. To practice indigenous rights, you must be gifted by God para magkaroon ka ng hustisya. If there is justice, there is God. No justice, no God for us. Kaya magulo pa rin. Panggobyerno pa rin ni Barabas kasi ang gusto ng tao, hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao. Gusto natin laging magulo ang gobyerno natin dahil minana natin yung kay Barabas. Pinili ni Pilato, sinong palalayain, si Jesus o si Barabas? Sabi ng mga tao, si Barabas ang palayain, si Jesus ipako sa cross. Tingnan niya. Kaya ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao. Ang gusto ng tao, hindi gusto ng Diyos. Ito na nangyari sa atin. Pasalamat nga tayo sa Panginoong Diyos na dumating ang hustisya. Kasi kung wala itong hustisya, wala natin pag-asa. Dahil kanya-kanya tayo kapangyarihan. Kaya hindi binigay ng Diyos ang kapangyarihan sa isang tao. Kasi magpa-Diyos-Diyos na. Magpa-master-master na. Kunti lang kapangyarihan binigay sa atin. Akala mo kung sino na tayo. Hindi pa nga kayo nanalo. Hindi pa nga kayo nakaupo na mga politiko. Akala mo kung sino na kayo magsalita sa sarili nyo. Nangako na kayo, hindi pa nga kayo napili. Nangako na kayo sa Pilipino. Katulong lang kayo. Serbisyo lang kailangan. Bakit mangako kayo? Sa taong bayan para iboto kayo. Servant kayo by the people. Ang dapat mangako ang tao. Hindi kayong politiko. Pinili kayo sa politika to serve the Philippines. The people of the Philippines. Bakit kayo nangangako? Ngayon pa lang nangako na kayo kung anong ibibigay nyo sa taong bayan. Magpapili muna kayo. At gawin mo ang dapat gawin sa bayan natin. Number 1, yung injustices na nangyari sa bayan natin. Hindi yung pangako kayo ng trabaho, budget, buhis. Sino kayo? Sino kayo mangako? Baliktad may mga sinasabi nyo. Hindi pa kayo napili, nangako na kayo. Bakit dahil sa pangako nyo, iboboto kayo? Hindi pa nga kayo nakaupo, ang gugulunan nyo.
Kaya huwag nyo iboto yung mga magugulo na politiko. Tumanda na sa politika, wala namang nagawa. Ayaw na nga umalis pagka-politika. Ilang bisis na nanalo. Gobernador, senador, congressman. Halos buong pamilya na niya nasa politika. Wala namang pagbabago. Kaya ngayon, dasal tayo na exercise natin ang constitutional rights natin to vote or indigenous rights to vote para magkaroon ng divine intervention. Oras sinong manalo ngayon, talagang pinili ng Panginoong Diyos to serve our country. Hindi yung kandidato kayo para proteksyonan ng sarili nyo, mga negosyo nyo, relihiyon nyo, proteksyonan nyo sa politika. Pagka nakakaso Supreme Court, relihiyon nyo ang bumabackup, proteksyonan ng relihiyon nyo, magbayad ka ng buwis. Subukan nyo hindi kayo magbayad ng buwis pagkatapos ng eleksyon. Hindi na ang gobyerno kalaban nyo, ang tribo ng kalaban ninyo. Dahil lahat ng ancestral domain, public domain, is governed by IPRA. Walang development kasi mga building nyo, masimbahan nyo, magbayad ka ng free, prior, informed consent sa tribe. Nasa IPRA yan. Sikat kayo, lalaki ng reliyon nyo. Wala kayong utang na loob sa tribo. Patayo kayo ng building permit. Walang building permit na wala kayong free, prior, informed consent sa tribe all over the country. Puro injustice ginagawa nyo. Kaya parusa ang abutin natin. Taxes nga sa government, hindi ka nagbabayad. Ano pa kayo sa tribo? Ang tribo ang may-ari ng ancestralan. Ang gobyerno walang lupa yan. Administrative lang yan. Subukan nyo after election, hindi kayo magbayad ng buwis kayo mga reliyon, mga organisasyon kayo. Yung kapa nga, donation is taxable. Ang donation ng kapa, 30% ibabalik. Pero kinasuhan pa rin ng gobyerno. Kayo pa, donation, contribution, mamatay ka, magbayad ka, pakasal ka, magbayad ka, pabinyag ka, magbayad ka, Thanksgiving ka, magbayad ka. Halos buhay ng tao na ibabayad na sa inyong reliyon dahil sa doktrina ninyo. Doktrina ninyo, yan ang magpapahamak sa mga injustices ginagawa nyo sa bayan. Lalo na dito sa Pilipinas. We have 22,000 religion. Isipin mo yan. May parang religion pa yan na padamihan sila ng registro sa Security and Exchange Commission. Pero isang grupo lang pala yan. Iniiba-iba lang pangalan. Kaya we have 22,000 religion all over the country. Buong daigdig. Isipin mo yan, sa dami ng religion yan. Hindi nagbabayad ng buhis. Kasi religion daw sila. Yung buildingan nyo, simbahan nyo, patayo kang simbahan, kailangan nyo na free, prior, informed consent. Walang building permit na walang free, prior, informed consent sa tribo. Lalo na dyan sa Surigao. Building permit kayo, wala pang EPIC yung building nyo. Ingat kayo dyan sa Surigao. Tapos kandidato ngayon kayo pagka gobernador, congressman, mayor. Puro mga injustices ginagawa nyo dyan sa Surigao. Surigao del Norte is ancestral land as per Presidential Decree ni Marcos 1974. Lahat ng kaso dyan, dibalik nyo sa tribal judiciary system. Maraming kaso dyan na pinakalaman ng korte, prosecutor, na hindi dumaan sa IPRA. Hindi yung NCIP dyan. Kasabwat yung NCIP dyan sa mga injustices ancestral land. Ingat kayo ha. Uubusin ng pamilya mo ng mga apo. Hangin, tubig, lupa. Apoy ang magparusa sa inyo. Dahil wala na kayong respeto sa inang kalikasan. Wala daw. Hindi daw niya alam yung IPRA. Magtatanong ka pa, batas. Hindi alam ang IPRA law. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Ang mga abogado pa kayo, mga professional kayo sa government, ganyan ang ugali ninyo. Uy, hindi ako ang kalaban ninyo. Spokesperson lang ako ng hustisya. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at ni makita, sa may buhay at walang buhay. Spokesperson lang ako. Kapareho din niyo ako. Pagdating ng panahon,
na magkaroon tayo ng tagumpay tayo, pareho lang tayo ng sweldo. Kahit Governor General ako, pagdating sa cruising, sa hukuman, pareho lang tayo ng sweldo. Maging responsable lang tayo sa kanya-kanyang jurisdiction. Dili ni mo tuga, ayaw patuga-tuga. Hindi mo yan gift, huwag mong pakialaman. You must be gifted by God for you to have justice. Tapos kung makasigaw tayo, akala mo sino tayo sa pulpito, lalo na kahapon, linggo. Akala mo mga pastor, mga pari, mga evangelist, akala mo sino mong salita sa pulpito. Naglakihan lang ang simbahan ninyo. Yumayaman kayo sa tao, sa mga templo ng Panginoong Diyos. Yung templo nyo na building ang pinapalaki nyo. Yung kapwa Pilipino natin lalo naghirap sa mga injustices ginagawa niyo, spiritual at material. Huwag kayong ganyan. Subukan nyo huwag kayo magbayad after election. Kung di makaya ng gobyerno yan, ang tribo, bubuldusin namin building nyo. Wala kayong respeto sa tribo. Yung kumilik na yan, pagka nagbabayad kayo, bubuldusin namin building nyo. Yung kumilik dyan sa Intramuros, ancestral lang yan, Rizal Province yung Manila. Metro Manila is a Rizal Province. Lahat ng kaso dapat idaan sa tribal judiciary system. Kaya kayong kumilik, pabayad ulit kayo, pabuldos namin yung building nyo. Ang gobyerno, administrative lang. Judiciary, executive. Mahiya naman kayo sarili nyo. Nananalo kayo. Bayaran yung kumilit. Sige. Doon pa kayo sa Mindanao magbayaran. Dahil ang doon ang papatay sa inyo. Uubusin yung pamilya nyo. Sige kayo dyan sa mga injustices nyo. Makonsensya kayo. Kawawa mga anak nyo, mga apo nyo. Kung wala tayong justisya, hindi kayo naawa. Ngayon masaya kayo dahil mayaman kayo, may pira kayo. Nasa politika kayo, naproteksyonan nyo ang negosyo nyo, pamilya nyo sa politika. Pero darating ang panahon, uubusin ang pamilya yung pagkamatay. Dahil sa mga injustices ginagawa niyo sa bayan natin, sa kapwa nating Pilipino. We the Filipinos are blessed. Kaya ang katawan natin, temple of the Holy Spirit. Paano maging temple ng Panginoong Diyos ang katawan natin? Puro injustices ginagawa natin. Mahiya kayo. Hindi na kayo nahiya sa mga injustices ginagawa ninyo. Kaya mga injustices ginagawa nyo kasi lito-lito na kayo sa buhay ninyo. Hindi nyo alam kung paano gastusin ang pera nyo. Hindi na nyo alam kung anong gagawin nyo sa politika. Hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa pamilya nyo. Because under a spiritual arrest kayo, wala na kayong matinong isip. Dahil kapamilya kayo ni Barabas. Akala mo kung sino kayo magsimba, magsalita sa pulpito about the Holy Gospel. Hindi holy po. Injustices ginagawa nyo. Malaking atraso nyo sa kapwa nyo, lalo na sa mamimro nyo. Hindi lang makasimba, itiwalag na. Hindi lang makabigay ng contribution, donation, i-terminate na. Sino kayo? Diyos-Diyos na pala rin kayo. Sabi niyo, bawal magsimba ng Diyos-Diyos. Kayo na pala yung Diyos-Diyos. Dahil ang tribo nagsisimba kahit sa bato, sa kahoy, o sa hangin, sa lupa. Kasi ang tribo, sila makautos ng bato, hangin, lupa, apoy, tubig, sila makautos. Yan ang totoong dato. Hindi kayong mga pastor, mga pari, mga evangelist, or mga imam, ni dato ninyo, tinabilang nyo.
Walang kwenta ang dato niyo. Hindi niyo alam yung dato niyo sa masjid ninyo. Yun ang decision maker ni Allah. Hindi kayo mga imam. Hindi kayo mga ustads. Sige, babayaan yung dato niyo. Para kawawa yung mga masjid ninyo. Gulo abutin ninyo. Ngayon may justice na. Tapos ang mga dato niyo sa tabi lang ninyo. Pairalin niyo yung sikat kayo ng mga imam, mga ustads. Pabayaan yung dato niyo para yung decision maker niyo. Alisin na rin ni Allah yan. Alisin na rin ng Panginoong Diyos yan. No, hindi niyo alam kung paano kayo maligtas. Dahil maging spiritual arrest din kayong mga Islam. Isipin mo ngayon, no visa to any countries, especially Islamic countries, because you practice the custom and tradition of our ancestors. A government of God practice since time immemorial. Kaya may diplomatic immunity kayo, no visa to any countries, especially Islamic countries. Dahil si Allah nandito na. Allah is justice. If there is justice, may kapayapaan tayo, may kasaganaan tayo, at buhay na walang hanggan. Walang doktrina po yan. Dahil tinitingnan Panginoong Diyos ni Allah. Hindi tinitingnan ng Ama natin ang ating kasalanan. Importante buhay tayo ngayon mga kapatid. Sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Ang buhay natin ay grasya. Ang buhay natin ay ginto sa kaharian ng Panginoong Diyos ni Allah. Uy, magising na kayo. Hindi pasikat kayo na reliyon kayo. Pasikat kayo ng mga pastor, mga pari, mga evangelist. Ay, sikat kayo kasi presidente kayo ng Pilipinas. Kayo ang mga servant ng tao. Kayo mga pari, mga pastor, o mga evangelist, ministro. Kayo ang servant ng tao. Lalo na sa bansang Pilipinas. Katakot-takot na problema, kalamidad, injustice sa bansa natin. If there is justice, there is God. Yan. Tapos reklamo kayo sa certificate, diplomatic certificate, huwag kayo magpa-issue. Dahil darating ang panahon, hahanapin yan. Hahanapin ng ibang bansa yung diplomatic immunity natin, certificate. Hindi lang Pilipino ang maghanap niyan. Ibang bansa hanapin yan. Bakit? Hindi ka makapasok sa ibang bansa kung wala kang diplomatic immunity sa federal tribal government. Dahil ang federal tribal government, tayo lang nagkaroon ng jurisprudence Supreme Court. Sa kaso ni Gobernador Cagas, kaya pasalamatan natin si Gobernador Cagas. Kasi hindi pumunta si Lord Jesus dito sa daigdig nito para sa mabuti, kundi pumunta si Lord Jesus dito sa daigdig nito para sa makasalanan. Kaya April will give justice to humanity. Hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos ang ating kasalanan, kundi tinitingnan ng Diyos, ang Panginoong Diyos natin na buhay tayo. Dahil ang katawan natin, templo ng banal na Espiritu Santo, temple of God. Paano maging templo ng Panginoong Diyos ang katawan mo? Puro injustices ang ginagawa mo. Tayo yung servant by the people. Kaya noong panahon ni President Ramos, kinuha ko ng Katoliko na simbahan ni Cardinal Sin, magtakbo ng presidente. Nung nag-usap kami sa Intramuros, sa Palace, sabi ko kay Cardinal Sin, bakit po Cardinal, yung pagserbisyo ba sa bansa natin? Kailangan pa ako magkandidato? Hindi, kasi yan talagang kailangan natin. Dahil na-qualify ka sa 5 criteria ng church. Kahit sabi ko, kahit na-qualify ako, ang pagserbisyo ba sa bansa natin, kailangan pa ako magkandidato? Baka hindi serbisyo sa bayan natin yan, Cardinal. Kasi ako, maliit pa ako, nagserbisyo na ako simbahan, sa mga organisasyon, sa ibang tao, hanggang naging aktivista ako, para makaserbisyo lang sa bayan.
Kaya yung mga NPA sa amin, sa Surigao, nung umuwi ako, sabi ng nanay ko, ingat-ingat ka sa pagsalita mo dyan. Mga commander sa NPA yung nandiyan sa baba ng bahay. Sabi ko, commander sila ng NPA. Kami ang original na aktivista dito sa Surigao, Agusan, Davao, Bukidnon. Mga bata pa yan. Nakaalam kung sino sila ng mga commander sa NPA. Puro injustices naman ginagawa nila. Bakit mo ako tatakutin? Dito ako sa bayan natin, dito ako sa barangay natin, matatakot ako sa kanila. Mga senior ako sa kanila kasi kami ang unang mga aktivista. Pinatay ngayong 18 kasama ko, hinulog sa Agusan River. Nasaan ang hustisya doon? Kaya nakatakbo ako ng Maynila. Nasaan ang hustisya doon? Nasaan ang pagkabayani namin? Bayani ako sa Panginoon kasi nakatakas ako ng Maynila. Kung di ako nakatakas, ipatay ako ngayon. Tapos ngayon, tatakot ako dyan sa commander ng mga NPA na yan. Si Commander Jabar Mandahinog. Sino napasurrender sa Camp Aguinaldo? Si Jabar Mandahinog, 1.5 ang ulo niya. Napaligiran na siya dyan sa Butuan City sa Maon ng mga military under Colonel taga-Butuan na sundalo. Napaligiran sa loob ng compound ng bansuhan. Puno yung gate ng sundalo. Lumapit sa akin si Commander Mandahinog. Binigyan ako ng piso at tinagay ko sa bulsa ko. Sabi ko, Ama naming Diyos na makapangyarihan, magbabaya sa buong daigdig. Kapatid ko ito, si Commander Jabar Mandahinog. Tulungan mo kami. Pinagay ko yung piso sa bulsa ko. Hinawakan ko si Commander Mandahinog at si Commander Jabar. Dalawa sila. Hinawakan ko siya. Dumaan kami sa gitna ng mga military. Nakalabas kami sa compound. Paglabas namin sa compound, sumakay kami ng tricycle papunta ng Langihan para sasakay kami ng eroplano pa airport. Pagdating sa airport, wala ng eroplano. Pupunta kami ng Cagayan de Oro, hindi pa rin kami nasakay. Sumakay kami ng barko pa Cebu. Pagdating ng Cebu, sumakay kami ng eroplano pa Manila. That's piso lang binigay sa akin. Pero God is justice. Tumating kami sa Cebu, sa Lapu-Lapu, sa airport. Sabi ko, huwag kayo magdala ng armas. Yung bag pala na dala nila, puro pala granada. 45 caliber. May maliit pa na high power na armas. Nung pagpila na, pagpasok namin, nakita ko yung dala-dala na bag nila. Sabi ko, huwag magdala ng armas. Pero sabi, ay, nagdala kami dato. Kasi kung magkamatayan man, tablahan na lang. Tapos, nung pinasok na, sabi ng Air Force na, sino may-ari nito? Hindi na ako pumila, sila lang pinapila ko sa, lumapit ako sa Air Force. Sabi ko, ako si Dato' Higyawan, Office of President Ramos. Kasama ko, balikbayan ito. Isipin niyo yan, ito ticket namin. Walang makalapit sa amin sa departure area. Isakay mo lahat yung armas namin, lahat ng bagahe namin. Ito ticket. Pinasok yung armas namin, sinipti noong Air Force, at punta kami sa departure area, walang nakalapit na ibang pasahero. Pagdating namin sa sa Airport Manila, ang sumalubong sa amin si Rolly Quintanar at kasama niya mga general, kasi validate daw kung totoong NPA yung kasama ko. Ang pala, si Rolly Quintanar ang naglagay sa Mindanao kay Commander Jabar Mandahinog. Validated na totoong NPA commander.
Dahil sa tribo po, pagkabatas ng tribo pag-usapan, walang commander-commander, pagka dato sa dato mag-usap. Ganyan ang hustisya natin sa tribo. Hindi siya kinurot, hindi siya minura, hindi siya sinagawan. Dahil totoong commander siya ng the first CPP-NPA ng Mindanao, si Commander Jabar Mandayno, at kasama si Commander Mandipinsa. Wala silang ano. Pagdating dito sa Manila, sa Camp Aguinaldo, ang inangkin nagpa-surrender si Rolly Quintana. Hindi na ako, nawala na ako sa picture. Kaya sinabi ko lang sa mga kakilala ko na iyaan mong hindi ako makilala. Kasi mabulgar ako na ako nagpa-surrender niya. Mabuti yung iba ang angkin. Ganyan ang trabaho ko ngayon. Ako nagtatrabaho, iba ang mangkin. Ganyan ang talaga ang buhay ko. Kaya ngayon, justice na. Kagkaroon tayo ng justisya, magkaroon kayo tayo ng kasaganahan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Hanggang dito lang po sa lahat ng nanonood natin sa buong Pilipinas. Pasalamatan ko lahat ng nakikinig. Araw-araw po ito umaga. Bangkiti at pasalamat natin na buhay tayo. Tuloy-tuloy ang ating paniniwala sa Diyos. Kung Buddhist ka man, kay Buddha, nabigyan ka ng justice. Kung Islam ka, pati na Muslim, na mabigyan ng justisya ng sarili mo at kay Propeta Muhammad. Yala walhanda ila rasmi difidete Muhammad. Illa la ila rasulullah Muhammad. Illa walhanda ila rasulullah Muhammad la ilaha wala illa. Illa walhanda ila rasul rasmi difidete Muhammad. La ilaha illa walhanda ila rasulullah. Illa walhanda ila rasul rasmi difidete Muhammad la ilaha walhanda ila rasul. Illa walanda illa rasul Muhammad la ilhanda illa illa rasul terus medikid tay Muhammad la illa rasul walanda illa rasul tay Muhammad la ilhanda illa walhanda illa rasul medikid tay Muhammad la illa rasul إلا ولن إلا رسيلة محمد الحمد لله لا إله والحمد إلا رسيلة رسمي في دتي محمد لا إله إلا محمد إنك وغار إسماعيل أنت لا والحمد لله لا الحمد إلا إلا والحمد لله محمد إلا هذا إنك وغار إسماعيل أنت لا إلا والحمد إلا La ilaha illa wanda la ilaha illa rasul rasmi difidete alhamdulillah la ilaha rasmi difidete Muhammad walhamdulillah la ilaha rasmi difidete la walhamdulillah illa walhamdulillah rasul la ilaha illa rasul isi sang kau hu chi san tao long kong hu isi san tao lo si san kau hu chi san tao lo kong hu hay chân sang câu hú từ sen sa lỗ cùng câu hú hay sen sa lỗ câu hú hú chết chân ese sen sa lỗ vì sang câu hú hào vì chân sa lỗ cùng câu hú trong khẩu hả hào vì sen sa lỗ cùng câu hú từ sen sa hú vì sen sa lỗ yo hú câu hú sen sa lỗ sen sa cùng câu hú chỉ sao lao chỉ sang câu hú câu vì sao ya sa la hu hu trong câu hu se sang cái dầu hu trong hiểu hu lo se sang câu hu cháu lòng câu yi sao câu hu trong se sang câu hu trong lối yi sen sao cùng câu hu
下山老公姑父，西上高父，朝里也上高父做先生，一时先高父从高路嘅好意在朝路从高父，朝公高父和从高意，是老公姑父从高路先生，朝路高父最先朝路，老西上高父从高父，朝里好公高父好会也上。在老公高父之前，在老公高父，也找老公高父高父嘅。一些上高路在先找老公高父，後也找老高父高父。一些上高路之上高父仲高父，我這老公高父做先找老有公高父之前找老也先找公高父。我这些先找公高父，後意就找老公高父，後意是先找老健上高土父，這上高父做老醫生，也是先老爺送高父做高醫，也找老高父高話，後又找老健生找老高父，後又找老健生找過，後又找個醫生找老種高父做。至少老公高父高也是，也是老公高父最終高話，後接受高父高也是。Salamat Tuhan Yesus Kristus. Gracias Ama, gracias Anak, gracias Espiritu Santo Elohim. Dios gracias. Dari den. Ya moroso dia den. Ya Romo sudia diam, Yahweh Ro, Ya Romo sudia diam, Yoros moda prasantuno, Domine resmi de pieri de, Ya Romo sudia diam. Intuang gracias Domini ras moda prasanturum, Domini ras me de piere de, Ya Romo sudia diam. Intuang gracias Domini ras moda prasanturum, Yoros me de grasan de regasi de, Ya Romo sudia diam. Salamat Tuhan namin sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw ang Diyos namin sa ustisya, sa lahat ng bagay dito sa daigdig, Ama. Purihin ka at pasalamatan sa araw nito, sa oras nito, sa lahat na nakikinig sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Ikaw ang Diyos at alam pa anong migas sa buhay namin. Sambahan ka sa katotohanan, sa espiritu, at sa tao. Pinupuri ka namin, Piyosalamitan, na makita na namin ang di makita, madinig na namin di madinig, mahawakan na namin di mahawakan, malakad na namin di malakad ng tao. Purihin ka ang banal na Espiritu manguna sa buhay namin at sa ustisya, sa buhay na walang hanggang, na igawan mo sa bawat isa sa amin ang kapayapaan po. Salamat po at magandang umaga po. Salamat. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyong Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo ay aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, hilig niyo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo ay aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Salamat sa Diyos na makapangyarihan, Diyos sa simula at katapusan. Ikaw ang Diyos namin, magpasa walang hanggan. Sa hustisya na binigay mo dito sa daigdig nito, lalo na sa bansang Pilipinas, na maramdaman namin ang kapayapaan ng aming isipan at puso namin, nang sa ganun magkaroon kami ng kasaganahan at buhay na walang hanggan. Bigyan mo ang bawat isa sa amin ng totoong hustisya, na marunong na kami kumilala sa kapwa namin na templo ng banal na Espiritu. Yang respeto namin sa bawat isa sa amin, dahil sa iyong banal na Espiritu na hustisya, na hindi mo tinitingnan ang kasalanan namin, kundi tinitingnan mo na buhay kami ngayon, dahil ang buhay ng tao ginto sa karin ng Diyos. Salamat sa pagkakataon nito, na sa araw-araw binigyan mo kami ng pag-asa dahil sa hustisya sa iyong banal na Espiritu Santo. Kaya Allah, Ramadan man kayo, nabigyan ng hustisya lahat ng kapatiran naming Muslim sa buong daigdig. Lahat ng mga Buddhis din bibigyan ng hustisya po sa buong daigdig. Lahat ng Kristiyanos din sa buong daigdig, lalo na sa mga tribo sa buong daigdig. Purihin ka at pasalamatan ng Diyos
ang hustisya sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at di makita, sa buhay o may buhay at walang buhay. Purihin ka at pasalamatan ka. Salamat po sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy, na siyang aming kaagabay sa hustisya, sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, pasalamatan, Alpha and Omega, na noong unang panahon ang tao nagsisimba sa Diyos, baliktad ngayon sa Omega, ang Espiritu ng Panyang Diyos na nagsisimba sa katawan namin, dahil ang katawan namin ay sagrado o banal sa pamagitan ng banal na Espiritu na iniwan sa aming buhay, na siyang magbigay ng hustisya ngayon sa aming sarili, sa kapwa namin, lalo sa bansang Pilipinas at buong daigdig. Purihin ka at pasalamatan na binigyan mo kami ng Ipralo Republic Act 371 na sa nagbigay ng kasiguruhan ng buhay namin. Kaya may inisyo kami ngayon na diplomatic immunity, sovereignty through Republic Act 371, no visa to any countries and to especially to Islamic countries. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa Ipralo Republic Act 371, nagbigay ng kasiguruhan ng buhay namin na lifted kami from any injustice sa buhay namin. Proteksyon sa buhay namin, spiritual at material. Dahil itong gobyerno ng tribo ay gobyerno ng Diyos sa simula at katapusan. Batas na hindi nakasulat ang customary law na kinikilala ngayon sa Ipralo Republic Act 371. Nakasulat at hindi nakasulat ay ikaw ang implemento sa batas rito. Instrumento lang po ang iyong lingkod, Dato' Igyawa na Hulugan, para po sa lahat ng tao sa buong daigdig, dahil lahat ng tao dapat maligtas through justice, na huwag namin mamanahin ang ugali ni Barabas. At sabi ni Pilato, sinong palalayain ninyo? Si Jesus o si Barabas? Sabi ng mga tao, si Barabas ang palayain, si Jesus ipako sa cross. Kayong walang hustisya ng pagkapako ni Lord Jesus ngayon, kundi tayong mga tao ngayon na sumusunod sa Banal Espiritu Santo, sumusunod sa hustisya, na mabigyan natin ng hustisya ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus na nakapako sa cross, na 7,000 wounds, 7,000 na sugat sa katawan niya, 7,000 island din ang Pilipinas. Kaya po, grabe ang mga pagsubok sa bayan namin, Ama. Grabe ang mga sakit, problema, lalo na sa pandemic na 2 taon hanggang ngayon. Hindi normal ang aming economy. Maging normal ang economy namin sa pamagitan ng hustisya, ligawad mo sa bansa namin, lalo na sa mga politiko ngayong eleksyon ito. Piliin niyo, Panginoong Diyos namin, ang mga matimo na tao na magserbisyo sa bayan namin na totoo, para magkaroon ng totoong hustisya ang bansa namin. Kaya po, exercise natin mga kapatid ang ating constitutional rights to vote, indigenous rights to vote, para magkaroon tayo ng divine intervention, magkaroon tayo ng hustisya na ibuboto natin siguradong panalo, at yan na ang mananalo na government official simula sa presidente down to local government na magserbisyo sa bayan natin. Totoong servant by the people, totoong servant by God, because this country is a blessed country. Salamat po sa lahat ng biyaya, lalo na sa pangunawa, sa hindi manawaan, lalo na sa mga bagay na hindi makita na namin, mahawakan na namin, hindi mahawakan, malakad na namin ang dapat malakad namin, spiritual at material. Give justice our country, give justice all of us Filipinos. Now we are a blessed country and we are also a blessed people of God. Salamat po at magandang umaga po sa lahat.